rematch sa pagitan ni Ryan Tugawin at Andre Domingo. Muli kayo nating makikita ang mga barilan nila sa darating na 23 kayo dito sa ating D1 Cebu City. Kaya maraming salamat din kay Sir Alex Bila ng Team Excellent Noodles. So ito yung ating D1 ngayon dahil kakababa lang natin kahapon. Siyempre ay gabi na tayong dumiting at si Angelo talaga masaya ang kanyang ngiti sa Cebu. Siguro nga dumating rin tayo. Kaya thank you Lord dahil safe tayo nakakarating dito. At dito tayo sa may Casa Boutique Capitol. Kaya maraming salamat din kay ma'am. At ito ay ride out muna tayo at medyo mainit dito sa Cebu. Tsaka sa Maynila ay kung maulan dito sa man sa Cebu ay mainit kaya maganda yung ating panahon. At ahon tayo ng konti ngayon sa may Toledo. Kumbaga dito ay pagpaga na muna tayo. Parang Manila rin naman minsan dito sa Cebu gawa ng medyo traffic. Pero eto nga na ay nandito tayo sa Maya Naga City. At ahon na yung kasunod niyan. Pero kunti lang yung ahon niyan dahil doon tayo sa tuktok niyan. Kaya maraming salamat din kay Sir Alex Bilan Time Excellent Noodles. Sa lahat ng mga nakasuporta at nakasubaybay lagi kay White Mix. Thank you sa lahat ng mga sulit na talagang nag-aabang. At abangan din natin ang karera sa darating na 23, August 23. Mamaya Mandawi City, kaya magandang bakbakan yan. Dito maraming team ang mga dumayo, kaya ito yung ating day 1 sa ating ensayo muna at pagpagan muna sila. Siyempre hindi ka pwede lalamigin kapag andyan na mga matinding pikaan. Siyempre dahil rematch yan ang ating aabangan, si Andre Domingo at Ryan Tugawin. Matapos binarel sa Maynila, magkakaroon ka na ng barilan rito sa Cebu. Kaya ingat-ingat tayo. Siyempre, katuwanan tayo dyan. Siyempre, ganun talaga kapag walang pikunan yan. Kumbaga talagang kasama yan sa laro. Sabi nga niya, paunahan lang. Siyempre, abangan rin natin dahil ang mga dating iniidolo nila, kumbaga, yun naman ang nakakalaban nila. Kumbaga, alam naman natin talaga na lahat, yung ating edad ay talagang papunta tayo doon. Nauna lang sila. Doon tayo sa taas niya, no? Masarap talaga dito magbike dahil napakainit at ito ay masarap din talaga pag-insayuhan lalo sa mga interval rin. At nandito na sila Ronald Uranza at saka si Coach Asay. Thank you rin dahil ito ay talagang nakarating tayo rito sa Cebu dahil may palaro. Kumbaga syempre ganoon naman talaga basta't may laro doon tayo. At ito ay talagang kasama natin sila din dito. Nasa likod yung iba kasama dito mga Standard Insurance. Dito nagtatawag na siyempre kapag criteria mga ating pag-uusapan, sprinter talaga dyan, domestic naman ang maghahabol, mapapagod sila sa kakahabol kahit pagod, ibuhis talaga yung kalang lakas para sa kalang sprinter din. Makita kasaya dyan at ito ay magbaga na muna sila dito. Kumbaga kailangan hindi ka talaga lalamigin pagdating na sa loob ng karera, kaya ito ay kailangan talaga nila meron talagang kumbaga bike bago ang karera din. Kaya ito ay talagang nakapag-bike tayo rito. Baka hanggang Toledo lang tayo. Dito muna tayo sa bahay. Ito mayroon nandito dala si Uranza at Tugawin dito. Abangan natin yan dahil syempre yan yung mga matinik din sa mga rimatihan. Kung mga domestic rin, yun ang talagang naghahabol lagi. Sila yung laging pagod sa karera. Kung mas pagod ng sprinter, mas pagod talagang domestic dahil taga-habol. Dahil wala kang domestic, hindi ka pwedeng manalo sa loob ng karera. Yun talaga ang gameplay rin. At nandito si Sumiso. Ito yung mga baluarte siguro nila dahil dito siguro nag-ensayo rin si Sumiso at si Ramon de la Cruz. Ito yung kanilang baluarte rito na kung saan nakagala rin tayo. Kaya thank you rin lalo kay Sir Alex Bilan Time Excellent Noodles sa kanyang mga anak at kay Ma'am Karen. Right Zip, sa lahat ng mga nag-ensayo, syempre parating pa ang mga team Go for Gold. Kaya abangan natin ang mga ibang team pa na dadayo rin dito sa Cebu sa darating na 23 August. Magandang laban yan dahil open air dahil syempre hangin talagang nagpapahirap maliban sa kalaban mo. Kaya dito ay talagang chillax na muna sila dito umaahon dahil mga team Standard Insurance andun pa sa likuran din kasama din sila Uranza. Kumbaga nauna lang dahil syempre kapag gusto mo magpapainit ng baga kaagad kailangan mong kargahan dahil sa Maynila puro ulan. Kumbaga hindi sila nakapag-bike talaga kaya ito medyo nakakamiss. Pero ito yung medyo maninibago rin yung katawan mo rito dahil galing ka sa lamig, ulan, ilang araw ka hindi nakapag-bike sa labas, tapos dito pagdating sa Cebu ay napakainit parang Biskaya. Dito rin ito nagpaiwan na rin sila dito ng Orange rin. Si Sumiso pa na si Joseph Fabiña lang nasa harapan. Kumbaga na sa likod rito syempre chillax na muna sila. Kumbaga hindi natin alam kung may ahon pala rito.
Dahil patag lang ang sabi nila, pero syempre dahil nga hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Baka sabay ka muna sa Agus kung ano yung mga nasa harapan din. Dahil ito yung mga baluarte ng mga taga Cebu. At abangan natin rin kung dadayo ba rito mga 7-Eleven at saka ibang team rin dahil maganda pag lahat ng mga team dadayo, no. Pero kapag konti lang, yun ang mahirap din dahil bantayan lang yun. Umaga alam na natin na sprinter, yun ang talagang babantayan ng mga domestic na hindi makakawala. Kaya magandang laban yung sa darating na Sunday. Ito, napakainit na panahon. Doon tayo sa taas niyan, no? Kaya mag-i-enjoy kaya sila. Mga mainit dito. Buti na lang ay binigyan tayo ng magandang panahon rito dahil baka sumama yung ulan dito sa Cebu. Ako, delikado. Nandito si Idol rin, nagbabike rin, no? Nagulat siya, tinawag ko ng good morning. Siyempre, kapag nandyan rin, kuha na natin para masama naman natin rito sa ating vlog rin. Dahil tayo naman dito, hindi tayo namimili kung anong nandyan. Basta't pwede nating videohan natin dahil hindi naman tayo namimili. Dahil maraming nagsasabi na bakit daw yung ibang team ay hindi kurang kuhanan. Siyempre tayo naman gusto natin, pero siyempre paalam muna tayo. Dahil mahirap din naman pupunta ka doon, baka biglang ayaw rin naman nila. Dahil hindi tayo namimili, ang sa atin lang, yung gusto lang din, di ba? Ganun talaga, kung maraming nagsasabi sa akin na bakit daw, puro time excellent todes lang daw ang nabibidyohan ko, hindi naman tayo namimili. Kung nagkataon lang din na talagang kasama tayo sa team, nandyan tayo, pero syempre gusto natin na makuhanan rin yung iba. Pero syempre, nangyari naman tayo na papasukin natin yung isang team na bibidyohan natin, di ba? Baka kapag nandyan naman sila, kapag may ensayo at nagkataon na nagkasabay, yun, makukuhanan talaga natin. Mapasama natin kagaya sa mga team standard ngayon. Siyempre, andito sila, kaya makukuhanan natin. At ito, parang unti-unti nang umuusad sa ahon. Sabi nga nila, walang ahon raw, pero medyo pataas na yung ating daan ngayon. Kaya dahil kakalabas lang natin, ito, medyo sabog-sabog dito yung mga baga nila ngayon. At nandito si Kenloy Lumanas, malakas din ito, junior category ito. Mga naalala ko yung kanyang katim dati na si Prince. Tanaw na yung finish line noon. Pero hindi ko alam kung anong nangyari doon ni Prince. Talagang tanaw niya. Yun nga lang, talagang hinatak niya. Isang sprinter pa yun siya. At nandito ng mga team standard insurance. At kompleto sila ngayon rito. At mayroon pa silang kategory. Nandito na si Andre Domingo. Ito yung inaabangan. Muli kayo magaganap ang barilan dito sa Cebu. Madadala kaya nila dito. Siyempre katuwaan lang tayo rito. Ganun talaga kung magkapaunahan lang kung sino ang makauna. Yun ang mananalo. Nandito na si Emmanuel. Sabi niya matanda na raw. Wala, hindi naman tayo tumatanda. Edad lang. Ganun talaga. Siyempre kapag wala ka talagang bike tapos bigla kang mapasaba kahit chillax na bike lang o talang sabi nga lang copyright. Pero yung copyright kasi may maintain Hindi naman ang mahirap din. Kailangan mo talaga sariling speed sana. Pero syempre kapag mga pro, andun na yung mga maintain nila talaga na mabibigat. Hindi pwede na mag-maintain ka lang ng 10 dyan. Kailangan talaga, syempre sanay sa maintain ng iba 30. Kaya ang mga foreigner din, hindi tayo magugulat na kapag sila dumayo dito sa Pilipinas, matutulin talaga. Gawa ng paglabas pa lang nila dyan sa kanilang bahay, walang traffic dito sa Pilipinas. Paglabas mo ng bahay mo, alam mo na kagad na traffic rin. Kaya talagang lamang talaga sila sa ensayo pa lang. Kumbaga tayo naman humahanap pa tayo ng paraan o talagang lugar kung saan yung walang traffic. Ito, nakangiti pa din sila dito. Medyo hindi yung iba nito, hindi pa alam at nandito lang mga standard insurance. Kumbaga mahirap din talaga kapag ahon, no? Ito, buti na lang criterium. Ito yung mayroon mga favorito rin, no? Kumbaga mayroong mga sanay rin ang mga riders na kung saan gamay nila dahil may sanay sa road race, criterium, at maraming laro din sa darating na Sunday. Kaya ito ay pagpaga na muna sila dito. Bakit kita dito dahil ang mga team Go for Gold medyo parang wala pa sila dito dahil papunta pa lang sila. Kaya abangan natin sa darating na August 23. Kaya yung mga nag-aabang, ito yung Tour of Cebu 2026 dahil muling nagbabalik. Kumbaga meron daw ito dati na wala, siguro nagkaroon talaga ng pandemic kaya hindi natin inasahan. Ito ay muling nagbabalik, kaya sana next year
meron ulit ito para makakadayo tayo naman. Dahil gano'n naman talaga, dahil kapag hilig mo, kahit saan yan basta kaya mong puntahan, ay talagang mararating mo rin. Ito, medyo nakakaramdam na sila dito ng ahon. Ito, medyo nagkalasa na rin sila dito. Syempre, kapag ang mga speed sa mga boys, kapag napasabay dito sa mga baby girls natin, talagang iiwan talaga sila. Nandito na si Jamaica. Andyan naman si Ems. Ito yung mga Standard Insurance na talagang napakahirap talunin to dahil mga solid talaga. Ito, naka-pixie, umahon, 56 ang plato. Tinapatan dito ni Ryan Tugawin at welcome to Lido City. Thank you Lord dahil yan nababasa lang natin noon pero ito ay narating na natin dahil sa pagbabike. Pero nakamotor si White Mix dito dahil alam nyo naman na lagi tayong breakaway tayo dahil kapag sasabay tayo sa kanila nagbabike na kumbaga sila nakarating na tayo ay naiwan pa. Andito si Wina isang sprinter ng Standard Insurance, si Pascual parang hindi talaga pinagpapawisan. Ito yung mga inag-aabang Ryan Tugawin versus Andre Domingo kung magkakaroon ba ng barilan dito sa Cebu dahil yun ang hinaabangan sa makauna lang din naman. Ganun talaga katuhan lang tayo dyan dahil maraming nagsasabi asan daw yung binaril doon. Siyempre sabay kasi andun yung kailangan di ka mapipikon dahil kapag mapikon ka dun talo ka talaga dito medyo binabanatan na ni Pascual dito dahil siyempre kapag climber ka nakakita ka ng ahon, alam mo kaagad kung paano pakalasin yung kalaban mo, lalo na kapag sprinter yung kasama. Pero ito si Tugawin naman, veteranong rider na to na marami na itong mga experience. Kahit anong experience meron niya, itanong nyo na lang siya dyan. Dahil alam na niya na. Nandito si Andre Domingo. Siyempre kapag ahon, tahimik dito si Andre. Pero handa yang makikipag-rematehan rin kaya Tugawin kaya ito yung ating aabangan kung meron kaya magkakaroon kaya silang rematch dahil siyempre aggressive doon si Andre Domingo, nasa harapan yun lagi, tutok lang siya kapag may lilipad, sama lang din siya pero hindi siya pumapalit dahil alam niya na talagang kapag papalit siya pwede siyang talagang mabawasan yung kanyang lakas kaya inantay niya. Siyempre kapag ikaw ay nagpupursige at yung mga nasa likod ay nakatutok lang ay alam mo talaga na fresh ka kaya doon si Tugawin medyo talagang tinamaan din siya dahil nagpupursige na sana. Kaya ito hinahamon na ito kay tara na raw. Kaya ito abangan natin sa darating na August 23 yung kanilang rematch talaga. Ito yung ating D1 sa Cebu City. Thank you Lord.